Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julio. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Panahon ng hapon. Ito ang pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Nabalot ng takot at karahasan ang bawat lugar na nasakop ng mga dayuhan. Ngunit maliban sa karasang dulot ng mga mananakop, ito din ang panahon kung saan lumaganap ang mga aswang. At ang kwentong ito ay naganap bago pa magtapos ang pananakop ng Hapon sa ating bansa. Dahil masyado nang magulo sa bayan, nagpasya ang pamilya ni Julio na mamundok. Bagaman mahirap ang buhay dahil malayo sa kabiasnan, mas ginusto ni Mang Mako na manirahan sa masukal na gubat kaysa manatili sa bayan kung saan hawak ng mga Hapon. Magsasaka si Mang Mako, kaya kahit papano hindi sila nawawalan ng makakain. Mahusay itong mangaso at mangisda. Sa tagal ng pananatili nila sa lugar, ni minsan hindi nagutom ang kanyang pamilya. Ulila na sa ina itong si Julio. Tanging ang Lola Desing na lang at ang ama ang kasama sa buhay. Sa murang edad, namulat ito sa katotohanan na malupit ang mundo. Kaya naman natuto itong mamuhay sa ilang. Kalaunan, nasanay si Julio na mag-isang naglalakad sa gubat. Hinahayaan lang ito ng ama upang makabisado ng binata ang lugar. Upang kung sakaling maabutan man sila ng mga Hapon, madali lang siyang makakatakas. Maliban dito, naglagay ng patibong si Mang Mako sa paligid upang mabilis nilang malaman kung may paparating na kalaban o hindi kaya naman may pumasok sa kanilang lugar. Julio, tandaan mo maigi ang lahat ng mga markang inilagay ko, ha? Sa bawat marka, katumbas ng isang patibong. Kaya mag-iingat ka, lalo na pagdadaan ka sa banging ito ng gubat. Opo, tay. Natatandaan ko naman lahat ng mga tinuro niyo sa akin eh. At isa pa, kabisado ko naman po yung gubat, kaya wala kayong dapat alalahanin. Pinapaalala ko lang sa'yo, dahil ayokong ikaw mismong mahulog sa mga patibong natin. Pag-uusap ng mag-ama habang naglalakad papunta sa sapa. Papandawin ng mga ito ang kinabit nilang mga panggal o panghuli ng ulang at isda. Naunang lumusong sa tubig si Mang Mako upang siguraduhing walang panganib. At nang matiyak na ligtas ang paligid, pinalusong na nito si Julio. Isa-isang tinanggal ang mga panggal. Kinuha ang mga nahuling isda. Pinainan at muling ibinalik. Patapos na ang dalawa sa pagpandaw nang mapansin ni Julio na may kasamang dugo ang tubig. Tay, tignan niyo po yung tubig may kasamang dugo. Saan po kaya galing yan? Aba oo nga, no, halika! Bilisan mo, sundan natin. Baka Baboy Ramon na nag-aaway at nagpunta sa sapa. Alam ni Mang Mako na sila lang ang tao sa bahaging iyon ng gubat, kaya hindi na ito nag-isip na baka may ibang nakapasok. Tiwala ito na hayop ang pinagmula ng dugo. Patuloy na sinundan ng dalawa ang agos hanggang sa matunto nila ang pinagmulan. Nagulat si Mang Mako nang makita na isang tao ang nakahandusay sa batuhan. Dito nagmumula ang dugo. Mabaging langit. Mukhang patay na ang isang to, ha. Diyan ka lang, Julio. Hindi natin alam kung saan ang galing yan. Siniyasat ni Mang Mako ang katawan ng lalaki. Napagtanto na buhay pa at humihinga. Bilisan mo, Julio. Ikaw ang magdala ng mga huli. Papasanin ko ang taong to. Mauna ka na, sabihan mo si Lola Desing mo na yanda ang mga gamit niya sa panggagamot. Dali-daling tumakbo si Julio pabalik sa kanilang tahanan. Samantalang si Mang Mako, pinasan ang lalaking sugatan powe.
Nang makarating sa bayan ay nagulat si Aling Desing. Hindi nito inasahan na may ibang taong makakarating sa gubat na iyon. Mukhang malubha ang sugat ng taong to. Teka, hindi gawa ng pangkaraniwang patalim ang mga ito. Wika ni Aling Desing habang sinisiyasat ang katawan ng lalaki. Malaki ang sugat nito na parang kinalmot ng kung anong hayop. Ano pong ibig yung sabihin ay? Kung hindi galing sa patalim ang sugat na yan, ano pong may gawa nito sa kanya? Malakas ang hinala ko. Aswang ang may gawa nito sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, hinalungkat ni Julio ang dalang gamit ng lalaki. Nakita ang kakaibang patalim. Isang talampakan ng haba, gawa sa buto o tinik ng isang uri ng isda. Tignan niyo po, tay. May nakita po ako sa mga gamit niya. Posible kayang ito may gawa ng mga sugat ng taong yan? Tanong ni Julio. Dali-dali namang nilapitan ni Aling Desing ang paslit upang tignan ang hawak nitong bagay. Hindi ito ang may gawa ng sugat. Ang tawag sa punyal na ito ay binsol. Mula sa buntot ng malaking pagyang isang ito. Sa palagay ko, manunugis ng aswang ang taong yan. Malalaman natin yan kapag nagising siya. Sa ngayon ay, maaari bang gamutin yung sugat ng taong yan? Sinimulan ni Aling Desing ang gamutan. Nilinis at tinahi ang mga sugat gamit ang sariling buhok. Matapos ay binihisa nito ng malinis na kasuotan at hinayaang magpahinga. Ligtas na ang taong yan. Maswerte pa din siya at hindi ganon kalala ang mga natamo niyang sugat. Bagaman malalim, hindi ito tumama sa laman loob. Hayaan na muna natin siya makapagpahinga. 1 o 2 araw lang, siguradong magkakamalay na uli siya. Patuloy na binantayan ng lalaki. Kaso nga lang lumipas ang 2 araw. Hindi pa ito nagigising. Lalo pang tumaas ang lagnat dahil sa mga sugat. Kumuha ka ng sariwang dahon ng oringon at ilaga para ipainom sa kanya. Mabilis bababa ang lagnat ng taong ito gamit ang halamang gamot na yan. Sumunod si Mang Mako sa utos. Iniwan naman ni Aling Desing ang walang malay na lalaki sa pagbabantay ni Julio. Hulya, huwag mo siyang aalisan ng tingin. Kailangan kong kumuha ng panglangga sa sugat. Sige po, Lola. Ako nang bahala. Medyo natagalan si Aling Desing sa kusina. Kaya naman siniyasat nito ang katawan ng lalaki. Nakita ang mga tattoo. Hindi maunawaan ng paslit ang mga nakasulat, kaya hindi nagaanong binigyan pa ng pansin. Hanggang sa madako ang tingin nito sa suot na medalyon ng lalaki. Marahan niya itong hinawakan. Akmang tatanggalin na sana sa leeg ng walang malay na pasyente. Bigla nitong hinawakan ang kamay ni Julio. Napasigaw ang paslit sa sobrang gulat, kaya dali-daling bumalik sa silid ng matanda. Mabaging langit. Salamat at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Nasaan ako? Anong ginawa niyo sa akin? Natagpuan ka ng anak ko sa gilid ng sapa. Dinala ka dito sa aming tahanan. Mabuti na lang naagapan ang mga sugat mo. Malaking pagkakamali ang pagligtas niyo sa akin. Nasaan ang gamit ko? Aalis na ako! Hindi ka pwedeng bumangon. Malalim ang mga sugat mo at maaaring bumuka kapag puwersa mo. Pero delikado kung mananatili ako sa lugar na ito. Baka pati kayo ay madamay. Hindi kita maunawaan. Ipaliwanag mo ng mabuti ang sinasabi mo. Tinutugis ako ng mga aswang dahil napatay ko ang kanilang pinuno. Hindi ko kinaya ang lakas nila, kaya tumakas ako. Sinasabi ko na nga ba? Isa kang manunugis. Ipagpaumanhin mo.
Pero hindi ka pa maaaring tumayo dyan sa higaan mo. Ako ang magtatakda kung kailan ka pwedeng bumangon. Bakit mo ko pinagbabawalan? Dahil nandito ka sa loob ng pamamahay ko. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig ni Mang Mako mula sa labas ang diskusyon, kaya dali-dali itong pumasok. Nay, ano? Aba, gising ka na pala. Ay, salamat naman. Kumusta ang pakiramdam mo? Eto, maayos na. Kaya hayaan niyo ako makalis. Naku, pasensya na. Hindi namin pwedeng gawin yun eh. Maluba ang mga tama mo na maaaring bumukas kapag pinilit mo pang tumayo. Magpahinga ka muna. Magluluto lang ako ng masarap na sariwang isda para may makain ka. Muling nahiga ang lalaki. Ipinagpatuloy ni Aling Desing ang paglanggas sa mga sugat nito. Hindi ako makapaniwala. Makakaligtas ka sa ganong kalagayan. Pambihira yung katawan mo. Ano nga pala ang pangalan mo? Goryo ang pangalan ko. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano nangyari? Siguro, hindi niyo na kailangan malaman ang tungkol doon. Bakit naman? Alam namin na isa kang manunugis. Wala kang dapat ikaya. Ay, nako. Kaya ayoko nakikisalamuha sa ibang tao. Sige na nga, ipapaliwanag ko. Sinimulan ni Goryo ang kwento. Ayon dito, 4 silang magkakasama. Tinugis nila ang pinuno ng mga aswang na nanggugulo sa mga baryo. Nagawa man itong patayin, ngunit hindi tumigil ang mga kasama nito sa paghabol sa kanya para makaganti. Sa kasamaang palad, namatay ang 3 sa mga kasama ni Goryo at tanging siya lamang ang naiwan. Tumakas ito papunta sa kabundukan, pero dahil sa malubhang sugat, hindi na nito kinaya, nawalan ng malay sa pangpang. Alam mong mapanganib ang trabaho ng isang manunugis. Pero bakit mo pa rin itinutuloy? Hindi lang para sa akin ang ginagawa ko. Pinatay ng mga aswang ang aking asawa at kapatid. Gusto kong gumanti. Pero saan ka dinala ng paghihigante? Hindi ba sa kapamakan? Kasama sa tungkulin ko ang panganib. At tanggap ko na kung sakaling mamatay man ako habang ginagawa kong bagay na to. Pero hindi pa rin sapat ang dahilan mo para ibuwis ang sariling buhay, Goryo. Nga pala, ako si Mako. Pwede mo akong tawagin Mang Mako. Ito naman si Julio, nag-iisa kong anak. At ang matandang to ang nanay ko. Gaya mo, pinatay din ng aswang ang ina ni Julio. Pero pinasadyos ko na lang ang lahat. Huwag mo kong itulad sa inyo. May hina lang ang nagsasabi ng ganyan. Tama ka naman. Mahina nga lang ang nagsasalita ng ganito. Pero sa tingin mo malakas ka na? Mahina rin ang pangangatawan ko. Pero hindi ko yung tinignan na hadlang. Gusto ko may pagiganti ang pamilya ko at sapat ang aking dahilan para gawin yun. Kahit ito pa maging dahilan ng aking kamatayan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga kagaya mong tao. Hindi mo na kailangang intindihin. Mas makakabuti pa kung hayaan niyo ako makalis sa lugar na ito. Huwag matigas ang ulo. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Walang nagawa ang binata kung hindi sundin ang sinabi ni Mang Mako at Aling Desing. Nanatili ito sa lugar habang nagpapagaling. Kalaunan napagtanto ni Goryo na napakapayapa ng bahaging iyon ng kagubatan. Kaya naman nagtanong ito kay Julio. Boy, halika dito. May itatanong ako. Ano po yun? Napapansin ko lang. Tahimik yung lugar nyo, no? Kahit merong mabangis na hayop, parang walang naliligaw. Dahil yan sa mga nilagay nila lola na baging sa paligid ng bakod. Walang nakakapasok na mga hayop eh. Kahit nga po aswang, takot lumapit sa amin. Baging? Anong klaseng baging yun? Hindi ko po alam ang tawag. Tara po, tignan nyo.
Baka sakaling makilala mo. Nilapitan ng dalawa ang bakod na ginawa ni Mang Mako. Napagtanto ni Goryo kung ano ito. Baging ng sampinit. Meron ding makabuhay. Mabisa nga itong pangtaboy ng mga mababangis na hayop, pati na rin ang aswang. Sabihin mo sa akin, may nalalaman ba ang tatay mo sa lihim na karunungan? Ha? Lihim na karunungan. Ano po yun? Mga bagay na tungkol sa gimat, mutya, dasal, at kung ano-ano pa. Ah, ganun po pala yun. Wala po eh. Si Lola Desing, manggagamot sa baryo namin. Babaylan po kasi yun. Kaya naman pala napakagaling niyang manggamot. Opo, marami pong alam si Lola. Lalo na sa pagtawag ng mga espiritu. Isa din po yun sa dahilan kung bakit tahimik ang lugar na to. Pinapaligiran tayo ng mga kaibigan ng lola ko. Ganun ba? Mukhang swerte pala ako. Nasaan ang Lola Desing mo? Nasa likod po yata ng bahay, baka naglalaba. Dali-daling umalis si Goryo upang puntahan ang matanda. Dinala niya ang punyal. Bagay na pinagtataka naman ni Mang Mako, kaya sinundan niya ito. Ah, Goryo, anong kailangan mo? Sinabi po sa akin ni Julio na mula daw po kayo sa angka na mababaylan. Gusto ko po sanang basbasan niyo ang punyal na ito. Pakiusap, Aling Desing. Kailangan ko po ito para maging malakas. Ito talagang si Julio kahit kailan. Hindi marunong manahimik. Ay naka, pero sa isang kondisyon, magiging estudyante kita. Oh, bakit naman kailangan ko pa mag-aral? Mahalagang matutunan mo ang pamamaraan naming mga babaylan nang hindi ka lang nakaasa sa suot mong medalyon. Hindi naman lahat pero kadalasan, iniiwan ng gamit nila sa ere. Pero kung may kakayahan kang kumonekta sa kalikasan at maririnig mo ang boses nila, mas mapag-iibayo mo ang iyong lakas. Kung ganun po, sanayin niyo ko, Aling Desing. Tignan natin kung papasa ka sa pagsubok na ibibigay ko. At kapag nangyari yon, tuturuan kita kung paanong gagamitin ang lakas ng kalikasan. Ano naman po ang pagsubok, Aling Desing? Nakikita mo ba yung tapayan na yon? Punuin mo ng tubig galing sa bukal. Yun lang pala eh. Walang problema. Dali-daling dinampot ni Goryo ang timba sa tabi ng matanda. Kaso nga lang pinigilan niya ito. Sa talila, ano gagawin mo sa timba? Ipangsasalo ko ng tubig. Bakit po? Hindi yan ang gagamitin mo, kundi dahon ng mga halamang makikita mo sa paligid. Sumalo ka sa bukal gamit ang dahon. Punuin ang tapayan. Ano ho? Dahon? Nagbibiro po ba kayo, Aling Desing? Mukha ba akong nagbibiro? Naku naman, pambihira! Kumuha ng dahon si Goryo. Ang unang nakita ay ang dahon ng badyang. Kaso nga lang habang ginagamit niya ito, nangangati ang kanyang kamay. Ikalawang ginamit ng binata ay ang dahon ng tipulo. Ngunit mabilis lang itong nasira. Inabot ng buong maghapon si Goryo. Kaso nga lang hindi niya malagyan ng tapayan ni isang patak. Naupo ang binata sa gilid ng bukal at napatingala. Nakita ang manipis na dahon ng nyog. Medyo maulan na mga oras na yun. Kaya naman pumapatak ang maliliit na tulo ng ulan sa dulo ng mga dahon. Dito nakakuha ng ideya ang binata. Binuhat ang tapayan. Inilapit sa tuburan ng bukal. Kumuha ng isang dahon ng nyog upang gawing maliit na alulod. Ilang oras lang ay nagawa itong punuin. Mukhang natutunan mo kaagad ang gusto kong ituro.
Opo, naiintindihan ko na hindi lahat ng bagay maaaring idaan sa lakas. Kailangang gamitan ng isipan. Magaling! Ngayon masasabi kong handa ka na para sa susunod mong leksyon. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay ginising na ni Aling Desing si Goryo. Pupungas-pungas na bumangon ng binata. Sinunda ng matanda sa labas ng bahay. Ano pong gagawin natin dito? Ang dilim pa po ah. Naalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa susunod na leksyon? Ang totoo, Goryo, wala nang susunod pa. Ito ang punyal mo. Pinasbasan ko na. Pero paano kung kukonekta sa kalikasan? Hindi niyo naman po naituro sa akin ang tungkol doon ah. Hindi ko na ituro. Pero nagawa mong matutunan. Naalala mo ba ang paggamit mo ng dahon ng nyog? Sa tingin mo ba, basta mo lang naisip ang bagay na yon? Hindi, Goryo. Nasa desperado kang kalagayan. At alam kong sa isip mo, sinubukan mong maghanap ng kasagutan sa paligid. At yun ang binibigay ng kalikasan. Ano po? Ibig sabihin, yun na ang pinakaaral na dapat kong matutunan. Oo, Goryo. Ang katalinuhan ay paghahanap ng kasagutan ay siyang pinakamakapangyarihang sandata. Hindi pala mahina ang utak mo gaya ng inakala ko. Maraming salamat, Aling Desing. Ngayon mas malinaw na sa akin ang gusto niyong sabihin. Alam ko na rin ang dahilan kung bakit ako natalo sa mga aswang. Ito ay dahil pinairal ko ang lakas ng pangangatawan. Hindi ako nag-iisip. Malakas ang mga aswang. Ngunit minsan kulang sila sa paggamit ng isipan. Tandaan mo, Goryo, kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihang taglay mo, kung hindi mo alam kung paano gamitin, wala itong silbi. Ngayon tignan natin kung talagang natutunan mo ang mga sinabi ko. Sa labas ng bakod na ito, nag-aantay ang mga aswang na tumutugi sa'yo. Hindi lang nila magawang pumasok dahil sa mga proteksyong aking nailagay. Oras na para halapin mo sila. Wika ni Aling Desing. Hinawakan ni Goryo ang punyal. Nagmano sa matanda bilang pasasalamat. Matapos ay lumabas ito ng bakod. Hindi nga nagkamali si Aling Desing dahil nag-aantay doon ang ilang mga aswang. Inakala ni Goryo na siya lang mag-isa ang haharap sa mga yon. Pero laking gulat nito nang magpakita si Mang Mako. Sayang naman yung laki ng katawan ko kung manonood lang. At isa pa, matagal na akong hindi pinagpapawisan eh. Mang Mako, sigurado po ba kayo? Hindi ako tatayo dito kung hindi ko kayang makipag-umpugan sa mga aswang. Halika na. Ano pang inaantay mo? Sugod na, Manong. Mag-iingat po kayo. Ikaw din. Eto na ako. Sabay sumugod ang dalawa. Laking gulat ni Goryo. Napakalakas ni Mang Mako. Hinawakan nito sa braso ang isa sa mga kalaban. Ibinalibag sa puno. Rinig ng binata ang pagkabali ng mga buto. Sunod-sunod na sumugod ang mga aswang. Sinalubong naman ito ni Goryo gamit ang kanyang punyal. Isang maliit na sugat mula dito, maaaring magdulot ng matinding parusa sa katawan ng aswang. Nagpatuloy ang sagupaan ng dalawa. Hanggang sa ilan na lang ang nagpapakita. Ang iba ay nakatago na sa mga puno, nag-aantay ng pagkakataon. Goryo, bakit hindi mo gamitin yung mga tinuro sa'yo ni nanay? Ipinikit ni Goryo ang mga mata. Sinubukang maging payapa ang isipan. Huminga ng malalim, pinakiramdaman ng paligid. Narinig nito ang mahinang awit mula sa mga puno at pagdilat ng mga mata.
naglabasan ang mga nilalang na naninirahan sa gubat. Sinugod ng mga ito ang aswang, kahit ang mga nakatago ay hindi na nakaligtas. Ang ilan sa kanila ay kinain ng lupa at ang iba naman ay nabitay gamit ang mga baging na nakasabit sa sanga ng mga kahoy. Halos walang natira sa mga ito, maliban sa iisang aswang na nakatayo sa harapan ni Goryo. Marius, itigil mo na to. Tapos na ang laban. Hindi ito matatapos hanggat nabubuhay ako. Tama na. Kung magpapatuloy pa ang laban, mauubos kayo ng tuluyan. Ikaw na lang ang nalalabing purong dugo. Kaya habang may oras ka pa, umalis ka na. Huwag mo akong turuan sa mga dapat kong gawin, tao! Wika ng aswang sabay sugod kay Goryo. Sinalubong ito ng binata. Itinutok ang punyal sa leeg ni Marius. Direktang tumarak ang patalim, dahilan para tuluyan itong bawian ng buhay. Binigyan kita ng pagkakataong makaalpas, pero pinili mo pa ring lumaban. Isa kang hangal. Matapos ang gabing yun, tuluyang umatras ang natitirang mga aswang. Hindi na sila nanghas na lumaban, lalo pa nang makitang wala ng buhay ang kaisa-isang purong dugo. Sa kaloob-looban ni Goryo, hindi nito maunawaan kung bakit nakaramdam siya ng awa sa mga namatay na aswang. Normal na makaramdam ka ng awa sa kanila. Ang mga aswang ay bahagi ng ating mundo, bahagi ng kalikasan. At dahil konektado ka sa kanila, mararamdaman mo ang pagdadalamhati ng lahat ng elemento. Pero huwag kang makonsensya. Ginawa mo lang ang tama dahil lumabag sila sa batas ng kalikasan. At dahil doon, maaaring masira ang balanse ng mundo. Dahil sa nangyaring labanan, natuklasan ni Goryo na hindi lang puro kasamaan ang dala ng mga aswang. Ito ang likas nilang katauhan. Simula noon itinigil ng binata ang panunugis. Nanatili ito sa kandili ni Mang Mako at Aling Desing para matuto ng pamamaraan sa panggagamot. Hindi naman nagdalawang isip ang matanda. Lahat ng nalalaman nito ay itinuro niya kay Goryo. Nakalaunan ay naging malakas na manggagamot. At maliban pa doon, isa din ang binata sa mga mauhusay na mandirigma na tumugis sa mga hapon na naging resulta ng tuluyang pagtatapos ng kanilang pananakop. Sa mga nangyari sa buhay ng binata, tuluyang nagbago ang kanyang paniniwala. Hindi lakas ang susi sa tagumpay. Hindi lang sa pakikipaglaban, kundi maging sa pang-araw-araw na buhay. Kailangan mong gamitan ng isipan dahil sa lahat ng aspeto, ito ang pinakamalakas na uri ng sandata. Ang susunod na kwento ay bagong storya pa din mga kabayan. Ito ay tungkol sa antengerong manunugis. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elias. Walang eksaktong taon. Davao del Norte. Lumaki at namulat sa mundo ng panggagamot itong si Elias. Ulila sa ama at ina. Sanggol pa lamang ay iniwan na ito ng mga magulang. Isang matanda na nagngangalang Baltasar ang nag-alaga sa kanya. Simula nang nagkaisip, sinabi na ng matanda ang katotohanan na hindi siya ang totoong magulang ni Elias. Tanggap naman ito ng binata at sa kabila ng katotohanan na hindi sila magkadugo, minahal at ginalang nito si Mang Baltasar na parang totoong magulang. Itinuro ng matanda ang lahat ng nalalaman kay Elias
hanggang sa umabot sa mataas na antas ang kaalaman ng binata. Sa kabila ng mga nalalaman, ni minsan hindi ito sumubok na manggamot. Sa halip ay naghanap ito ng trabaho para masuportahan si Mang Baltasar. Hindi naniningil ang matanda sa ginagawang panggagamot. Masaya na ito sa pasasalamat ng mga taong natutulungan. Kung minsan ay nag-aabot pa ito ng halaga o hindi kaya naman gulay, prutas o buhay na manok. Nandito ka na pala. Kamusta ang araw mo? Wika ni Mang Baltasar kay Elias. Ayos lang naman po tatang, medyo nakakapagod magakot ang mga binilad na palay. Pero sa palagay ko, nasasanay na ang katawan ko eh. Kayo po ba? Ayos lang naman. Gaya pa rin ng dati. Masaya, lalo na kapag nakakatulong ako sa mga nangangailangan. Ayan, tignan mo. Ang dami na namang binigay ng mga tao. Mabuti naman po ang ganun tang. Sige po, magpapahinga na muna ako ha. Medyo sumasakit yung likod ko eh. Ay nako, ewan ko ba sa'yo kung bakit kailangan mo pang magtrabaho. Nabubuhay naman tayo sa mga binibigay ng tao. Yun na nga po ang punto. Hindi nga tayo nagugutom, pero may iba pa tayong pangangailangan. Ang paglilingkod sa Panginoon, walang hinihinging kabayaran. Ngunit hindi ka rin papabayaan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Tama naman po kayo, Tang. Pero hindi naman pwedeng mag-aantay lang tayo, di ba? Kailangan nating kumilos. Napakadami mo talagang dahilan. Bahala ka nga dyan. Magpahinga ka na. Pag-uusap ng dalawa. Ito ang karaniwang nangyayari sa tuwing nag-uusap sina Mang Baltasar at Elias. Ilang beses inudyokan ng matanda na manggamot ang binata, kaso nga lang palagi itong tumatanggi. Ang dahilan ni Elias, masyadong mabigat ang mga kamay niya para sa ganong gawain. Ngunit hindi naniniwala si Mang Baltasar. Kilala niya ang binata. Simula pagkabata ay mabilis na natututo sa mga aral na itinuturo niya. Kakaiba din ang talento pagdating sa mga buhay na gamit. Kaya naman sa tuwing gumagawa ng mga pangontra si Mang Baltasar, si Elias ang bumubuhay ng mga ito. Sa loob ng 25 taon, hindi nakita ni Mang Baltasar ang totoong mga magulang ni Elias. Kaya inisip nito na wala ng pag-asang makita pa ito ng binata. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, makikilala ni Elias ang kanyang ama. Kalagitnaan ng trabaho, nagbibilad ng palay si Elias. At sa tindi ng init ay inutusan sila ng kanyang amo na sumilong muna sa lilim ng puno. Ngunit nagagawa itong tiisin ng binata. Kaya naman ipinagpatuloy niya ang trabaho. Matapos ilatag ang mga palay ay naupo ito sa malilim na parte. Nasa gilid siya ng pwesto, kaya nakikita ng binata ang mga dumadaan. Napansin ang isang lalaki na naglalakad. Doon lang niya nakita ang taong iyon sa kanilang baryo. Maging ang mga kasama nito ay nagbubulungan dahil bago lang sa paningin nila ang taong iyon. Sa hindi malamang dahilan, tumayo si Elias at nilapitan ang lalaki. Magandang tanghali po. Mainit ang panahon na. Sumilong po muna kayo. Tara po dun sa puno oh. May baon ako malamig na tubig. Maraming salamat, ang totoo niyan. Kanina pa ako nauuwaw eh. Hindi ko alam kung anong lugar to eh. Mukhang naliligaw pa yata ako. Saan ka ba pupunta? Sa Sitio Napnod. Ito kasi ang tinurong daan sa akin eh. Anong baryo ba to? O ito ang tubig, uminom ka muna. Nandito ka na sa Sitio Napnod eh. Sino bang hinahanap mo? Isang matandang manggagamot.
Nakalimutan ko ang pangalan niya, pero kilala siya sa bansag na Tazan. Nagulat si Elias dahil ang hinahanap ng taong yun, walang iba kung hindi si Mang Baltasar. Kilala ko ang taong hinahanap mo, pero anong kailangan mo sa kanya? Tanong ng binata. Biglang sumigla ang pananalita ng lalaki. Hinawakan pa sa balikat si Elias. Talaga? Kilala mo si Tazan? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Oo naman, kaso may trabaho pa ako eh. Kung makakapag-antay ka, isasama kita sa bahay mamaya. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Ano bang kailangan mo sa kanya? May mahalagang bagay ako itatanong at kailangan ko siyang makausap. Walang problema. Kung matatagalan ka, nauunawaan ko. O sige, kung yan ang gusto mo, siguro mamayang 4:00 tapos na ako sa pagbibilad ng palay. Magpahinga ka muna dyan. Mukhang pagod na pagod ka eh. Sige, walang problema. Nga pala, Santiago ang pangalan ko. Ako naman si Elias. Ikinagagala kitang makilala, Manong Santiago. Dito na po muna ako ha. Babalik ta rin ko lang yung palay na nakabilad. Kung gusto mo, tutulungan na kita. Naku, hindi na po. Ako nang bahala. Magpahinga na lang kayo. Wika ni Elias. Matapos ay tumakbo ito papunta sa bilaran. Pinagmasdan ni Santiago ang binata. Napansin ito na halos may pagkakapareho sila ng galaw. Maliksi, ngunit pulido. Ilang oras ang nakalipas natapos ng samsamin ni Elias ang mga binilad na palay. Ikinarga na ito ng mga kasama nila sa karo para dalhin sa asosera upang ipagiling. Halika na Manong, sasamahan na kita kay Tazan. Kagad tumayo si Santiago, sumunod sa binata. Maya-maya lang narating na nila ang tahanan nito. Kaninong bahay ito? E di sa amin. Sandali lang tatawagin ko si Tatang. Dali-daling pumasok ang binata upang tawagin ang matanda. Kaso nga lang nasa kalagitnaan ito ng panggagamot. Tang, may naghahanap po sa inyo, nasa labas po eh. Pasyente ba? Papasukin mo na lang, pasensya na ka mo. Nasa kalagitnaan pa ako ng panggagamot. Sige po, papatuloyin ko na lang. Bumalik ang binata sa labas ng bahay. Pinapasok si Santiago. Hindi kagad ito nakita ng matanda dahil nakatalikod ito habang inaasikaso ang pasyente. Siya ba si Mang Tazan? Oo Manong, kaso abala pa siya ngayon eh. Pakiantay na lang pong matapos. Maiwan ko po muna kayo dito. Maliligo lang ako ha. Magpapakain ng alaga kong hayop. Walang problema. Sige lang, dito lang ako. Wika ni Santiago. Matapos ay lumabas ng bahay si Elias. Nagpunta sa likod upang pakainin ang mga alaga. Maya-maya pa. Natapos na din si Mang Baltasar sa pasyente, kaya naupo na ito para magpahinga. Ay nako, nakakapagod talaga ang maggamot. Teka lang, magpapahinga ako sandali. Ano nga pala? Hindi na ituloy ni Mang Baltasar ang sasabihin dahil nag-angat ito ng tingin. Nakita niya ang suot na medalyon ng lalaki. Sa hula ko sakang antingero, tama. Maaari bang sabihin mo sa akin kung anong may tutulong ko? May ilang katanungan po ako. Hinahanap kong nawawala kong anak. May nakapagsabi sa akin na dito sa baryo Naptod daw siya dinala at nasa pangalaga ng isang manggagamot. Ganun ba? Anong kinalaman ko doon? Ayon din sa taong nagsabi sa akin, kayo po ang kumupkup sa bata. Siguro kung buhay man siya, nasa 25 taong gulang na ang anak ko. Malamang, pero paano ka nakakasiguro na tama nga ang sinabi sa'yo? Papagkakatiwalaan po ang pinagkunan ko ng impormasyon dahil siya mismo nagdala sa bata. Hindi siya umalis hanggat hindi nasisigurong nasa ligtas sa kalagayan ng sanggol.
Kung ganon, maaari mo bang sabihin kung ano ang dahilan at bakit mo piniling ilayo ang sanggol? Tanong ni Mang Baltasar. At para makuha ang tiwala ng matanda, pinaliwanag niya ang totoong nangyari. 25 taon na ang nakakaraan. Nang mga panahong iyon, naninirahan sa kabundukan si Santiago kasama ang kanyang may bahay na noon ay kasalukuyang nagdadalang tao. Tahimik ang kanilang pamumuhay ng mga sandaling iyon hanggang sa nakabangga ni Santiago ang isang grupo ng mga tulisan. Napadaan ito sa kanilang tahanan at pilit na kinuha ang mga imbak na pagkain na mag-asawa dahil sa nagdadalang tao ang kabiyak. Hindi na nanlaban pa ang Ginoo. Kaso nga lang sa kasamaang palad, nabaril ng isa sa mga ito ang asawa ni Santiago. Tinamaan sa dibdib ang ginang, kaya kaagad na namatay. Kabuwanan ng mga oras na yun, kaya pilit na iniligtas ng Ginoo ang bata sa sinapupunan ng may bahay. Himalang nabuhay ang bata at labis na nagpasalamat si Santiago dahil kahit nawala ang asawa, nagawa niyang iligtas ang kanyang anak. Dahil sa masakit na pangyayari, inisip ni Santiago na gantihan ang mga tulisan na pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya ito magawa dahil nangangamba siyang balikan ng mga ito at madamay ang sanggol. Naisip ng Ginoo na bumaba sa kapatagan at doon namuhay kasama ang anak. Ngunit sadyang sinusundan ng kamalasan si Santiago dahil muli nitong nakasagupa ang mga tulisan. Nakilala siya ng mga ito at pinagdiskitahan. Pinaggugulpi ang Ginoo hanggang sa mawala ng malay. Mabuti na lamang, nagawa niyang itago ang sanggol sa likuran ng isang puno, kaya naman walang nangyaring masama dito. Saktong may manggagamot na napadaan sa lugar. Nakita ang kalunos-lunos sa sitwasyon ni Santiago. Dali-dali niyang tinulungan ang Ginoo. At habang inaakay, narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol. Hinanap ng manggagamot ang pinanggagalingan ng iyak. Nakita nito ang anak ni Santiago. Nakalagay sa basket at balot ng mga lumang damit. Aba, kaninong anak to? Wika ng manggagamot. Dito na sumagot si Santiago habang pilit na itinatayo ang sarili. Anak ko yan! Anong sinabi mo, anak mo? Teka, ano ba nangyari sa'yo? Mga tulisan, pinatay nila ang asawa ko. Mukhang alam ko na kung bakit ka nandito. Halika, sumama kayo sa akin ng sanggol na ito. Gagamutin ko yung mga sugat mo. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ko. Wika ng babaeng manggagamot. Inalalayan itong makalakad si Santiago hanggang sa makarating sa kanyang tahanan. Sinimulang gamutin ng pinsala ng Ginoo. Binigyan ng gatas ang sanggol. Ilang araw ang nakalipas, gumaling ang mga sugat ni Santiago. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ang ginawa ng mga tulisan. Kaya naglakas loob ang Ginoo na hingiin ang tulong ng manggagamot. Alam kong malaki na ang naitulong mo nang iligtas mo ko mula sa tiyak na kamatayan. Kaya naman lulubos-lubusin ko na. Tulong? Anong klasing tulong naman ang maaari kong ibigay sa'yo sa pagkakataong ito? Gusto kong gumanti sa mga taong nanakit at pumatay sa asawa ko. At para magawa ko yun, kailangan kong ilayo ang anak ko. At saan mo balak dalhin? Hindi ko alam. Kaya nga ako humingi ng tulong sa'yo. Dahil baka meron kang kakilala na maaari nating pagdalhan sa kanya pansamantala. Hindi ako sigurado. Pero may alam ako na pwede nating pagdalhan sa kanya. Sa sitio Napnod, may kilala akong manggagamot sa lugar na yon. Kahit saan, ang mahalaga manatiling buhay ang anak ko.
at malayo sa kapamakang maaaring maging bunga ng gagawin ko. O sige, tutulungan kita. Pero paano mo naman isasagawa ang paghiganti? Hindi ka naman pwedeng lumusob ng mag-isa sa kampo na matulisan. Ako nang bahala tungkol sa bagay na yan. Pakiusap, tulungan mo kung mailayo ang anak ko sa lugar na ito. Kaya ng sinabi ko, ako nang bahala. Kailan mo balak simulan ng plano? Sa lalong madaling panahon. Bukas na bukas, pupunta ako sa sitio Napnod para siguraduhin naroon pa ang taong yon. Pagkatapos nun, doon ko dadali ng anak mo. Kinabukasan, maagang umalis si Alicia. Nakabalik kinagabihan. Magandang balita. Naroon ang kakilala ko at isa din siyang albularyo. Kaya sisiguraduhin kong mabuti siyang tao. Kung ganun, pumapayag ako na dalhin mo ang anak ko sa taong yan. Bukas ko siya dadalhin sa sitio Napnod. Magpaalam ka na sa anak mo. Pero teka, ano nga pala ang pangalan ng batang to? Siguro ang taong pagdadalan mo na lang ang bahala. Ipapaubaya ko na sa kanya ang pagbibinyag sa anak ko. Kinabukasan ay muling bumalik si Alicia sa sitio Napnod. Kasama nito ang anak ni Santiago. Bagaman masakit sa Ginoo ang mawala ng anak, kinakailangan niya itong gawin para masigurado ang kaligtasan. Nang makarating sa sitio Napnod si Alicia, nagabang ito sa palaging dinadaanan ni Mang Baltasar. Saktong wala ng tao sa lugar na yon ng ganong oras, kaya walang makakakita sa gagawin niya. Ilang sandali pa, nakita nitong paparating ang matanda, kaya dali-dali niyang inilapag ang sanggol ni Elias sa tabi ng daan. Nagtago ito, at saktong pagdaan ng matanda, umiyak ng napakalakas ang sanggol, na tila pinag-aadyang kunin siya ni Mang Baltasar. Walang pagdadalawang isip na kinuha ng matanda ang sanggol. Dinala pa uwi ng tahanan. Laking pasasalamat ni Alicia dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Pagbalik nito sa kanyang tahanan, nakita nitong may mga kausap na kalalakihan si Santiago. Hindi na ito ng istorbo. Inantay ni Alicia na matapos ang pagpupulong. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagpaalam na ang mga kausap ni Santiago. Doon na siya pumasok sa kubo. Tagumpay ang plano ko. Nasa ligtas na mga kamay ang anak mo. Maraming salamat kung ganun. Ano ang pangalan ng taong pinag-iwanan mo sa kanya? Baltasar. Pero mas kilala siya sa pangalang Tasan. Tatandaan ko ang pangalan niyan. Maraming salamat, Alicia. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sumunod na araw, napag-alaman din ni Santiago kay Alicia. Isinagawa nito ang kanyang mga plano. Mahabang panahon ang ginugol nito sa pagpapalakas. Sa mga panahong iyon, nag-aral ng lihim na karunungan si Santiago bilang proteksyon sa sarili. Kalaunan ay nagtagumpay sa paghiganti. Nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng kanyang asawa. Ilang taon pa ang nakalipas. Tuluyang naging mapayapa ang lahat. Dito na naisip hanapin ang kanyang anak. Balik tayo sa kasalukuyan. Si Alicia pala ang nag-iwan ng sanggol sa gilid ng daan. Kumusta naman ang babaeng yon? Hindi na kami uling nagkita eh. Matapos kong gawin ang mga plano ko, wala na akong narinig patungkol sa kanya. Misteryosa talaga ang babaeng yon. Pero balik tayo sa sanggol. Ang binatang kasama mo kanina, siya si Elias. Oo nga po. Nagkakilala kami kanina. Kakaiba talaga maglaro ang kapalaran, ano? Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin? Si Elias at ang sanggol na iniwan ni Alicia,
25 taon na nakakaraan ay iisa. Nanlaki ang mga mata ni Santiago nang malamang si Elias pala ang hinahanap. Sumilip ito sa bintana upang pagmasdan ng anak. Hindi ko alam kung may mukha pa akong iharap sa kanya matapos ko siyang iwanan. Madaling magpaliwanag sa anak mo. Kailangan nyo lang mag-usap ng masinsinan. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, Tatang Tazan. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon. Pero kailangan mong tapusin ang pagpapaliwanag. Sandali lang at tatawagin ko siya. Lumabas ang matanda sa tahanan upang tawagin si Elias. Kagad namang lumapit ang binata at naupo sa harapan ni Santiago. Unti-unting nakikita ng Ginoo ang pagkakatulad nilang dalawa sa paraan ng pag-upo at sa paraan ng pagsasalita. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Ang taong ito, alam kong nagtatanong ka, hindi ba? Kung sino ang totoong magulang mo. Matagal ko na pong kinalimutan yung tatang. Siguro ayoko na nga ding hanapin eh. Kaya nga makinig kang mabuti. Dahil may mga bagay akong gustong sabihin sa iyo tungkol sa kanila. May kinalaman po ba dito si Manong Santiago? Malaki, Elias, at kailangan mo itong malaman nang maging malinaw sa iyo ang lahat tungkol sa totoong nangyari sa mga magulang mo. Ang taong ito ay walang iba kung hindi ang tunay mong ama. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi niya naisip na ang taong noon lang nakilala ay ang ama na matagal nang hinahanap. Ikaw? Pero paano nangyari yun? Ang tagal mong hindi nagpakita tapos ngayon, magpapakilala ka na tatay kita? Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa iyo. Inuna ko ang sariling interes. Pinili kong ipagiganti ang nanay mo. At dahil doon, mahabang panahon ang sinayang ko na sana'y nasa poder kita at ginagabayan. Paano mo ngayon nasasabi sa akin yan? Hinayaan mo nga mamatay yung nanay ko eh. Makinig ka sa mga sinasabi ng tao, Elias. Maging rasonable. Makikinig po ako, tatang. Hindi ko lang matanggap. Kung kailan hindi na kita hinahanap, doon ka pa magpapakita. Anong klaseng magulang ka? Wika ng binata sabay takbo palabas ng tahanan. Habulin pa sana ito ni Mang Baltasar, pero pinigilan siya ni Santiago. Elias, bumalik ka ditong bata ka. Talagang napakabastos mo. Hayaan muna natin siya, Tatang. Hindi mo siya masisisi. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Iniwan ko siya ng walang malay. Pero malaki ang pasasalamat ko sa inyo, Tatang. Pinalaki mo siya na may mabuting puso. Nabigla lang siguro si Elias, kaya gano'n ang naging reaksyon niya. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang si Elias naman, nagpa siyang maglakad sa kagubatan. Medyo maliwanag pa ng mga sandaling iyon, kaya nakikita nito ang nangyayari sa kapaligiran. Hindi sinasadya, napadaan ito sa pangkat ng mga kalalakihan na nagtitipon-tipon. Tumuloy sa paglalakad ang binata, ngunit hindi nito maiwasang mapatingin sa pangkat. Nanlaki mga mata dahil may mataas na kalibre ng baril ang grupo. Sa isip ni Elias, hindi mangangaso ang mga ito. Hindi naman ganon ang baril na dinadala ng mga mangangaso sa kanila. Dali-daling umalis ang binata at para hindi mapansin, gumapang pa si Elias. Ngunit sa kasamaang palad, naapakan nito ang isang tuyong sanga, dahilan para maglikha ng ingay. Nagsipagtayuan ang mga kalalakihan bitbit ang kanilang baril. Sinipat ang paligid. Talasan niyo mga mata. Baka may mga sundalo paparating. Hindi kalayuan ang kabersera mula sa lugar na ito.
Wika ng isa sa mga lalaki. Ito ang pinuno ng pangkat dahil siya ang nagbibigay ng utos sa mga kasama. Hindi kumilos si Elias para hindi mapansin ng mga armadong kalalakian. Laking pasasalamat ng binata dahil hindi siya nakita ng mga ito. Naglakad palabas ng gubat ang grupo. Napansin ng binata sa kabesera ng baryo ang kanilang punta. Alam ng binata na hindi maganda ang pakay nila. Kaya naman nang masigurong wala na ang mga armado, dali-dali siyang umalis sa lugar. Ginamit nito ang isa pang daan paikot sa gubat, kaya mabilis na nakarating sa kanilang tahanan. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Tanong ng matanda. Dahil nakita nito na tila para bang hinabol ng 10 demonyo ang binata. Mukhang sasalakayin tayo ng mga tulisan. Tugon ni Elias. Pero ayaw maniwala ni Mang Baltasar sa sinabi nito. Anong tulisan? Sa panahon na to, wala nang mga tulisan. Kaya sabihin mo sa akin ang katotohanan. Anong kalokohan ang ginawa mo? Hindi po ako nagbibiro, Tatang. Totoo ang sinasabi ko. Ngayon kung hindi kayo kakilos, ako ang gagawa ng paraan para pigilan sila sa gustong... Hindi na ituloy ni Elias ang sasabihin. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Sa palagay ko, totoo ang sinabi ni Elias. Matagal na panahon na ako nakipaglaban sa mga tulisan. Kaya alam kong kilos nila. Elias, huwag kang susugod na mag-isa. Hindi natin alam kung ilan sila. At meron silang kakayahan na gumamit ng mga orasyon. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Kung marunong sila sa lihim na karunungan, makakasigurado din ako na mas mataas ang nalalaman ko. Wika ng binata sabay takbo sa imbakan na mga gamit. Kumuha ng mahabang itak at ilang peraso ng punyal, sabay titig kay Santiago. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Tanong ng binata. Nagulat si Santiago sa sinabi nito. Teka, antayin mo ko! Mabilis itong tumakbo upang sundan ng binata. Habang nasa daan ay nagkakarga ito ng pangdepensa, pati na rin ng pangproteksyon. Natatanaw pa nito si Elias. Ngunit ilang sandali ang nakalipas. Biglang nawala sa kanyang paningin ang binata. Saan kaya nagpunta yun? Hinanap nito si Elias, pero hindi matagpuan ni Santiago ang binata. Lingid sa kalaman ng Ginoo na may taglay na malakas na sabulag ang anak. Maya-maya lang, natanaw na nila ang pangkat ng mga tulisang nanggugulo sa bayan. Nagtago sa gilid ng isang kubo ang Ginoo upang pagmasdan ang mga nangyayari. Pero laking gulat nito nang biglang bumagsak ang isa sa mga tulisan. Hindi ito napansin ng mga kasamahan dahil abala ito sa ginagawa. Tinipon ng mga ito ang kababaihan at mga bata. Pinaupo sa gitna ng kalsada. Binantayan ng ilang armado ang mga ito. Kaya nahirapan si Santiago na pasukin ang kanilang depensa upang iligtas ang mga bihag. Hanggang sa mapansin ito, isang anino. Kumikilos sa likod ng mga kalaban. Isa-isang nagbagsakan ng mga ito. Saka pa lamang napagtanto ni Santiago na ang aninong iyon walang iba kung hindi si Elias. Napansin ng mga kalabang patay na ang ilan sa mga kasama, kaya naman nataranta ang mga ito. Hinanap kung sino ang may gawa. Kinuha ni Santiago ang pagkakataon para sumugod. Binunot ang 2 punyal mula sa likuran. Isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Namukha nito ng pinuno, kaya kagad siyang tinawag. Santiago, walang iya ka. Hanggang dito ba naman sinusundan mo kami? Ikaw pala, Kanor. Pasensya na.
mukhang malakas lang talaga ang pangamoy ko pagdating sa inyo. Hindi ka ba talaga hihinto sa pakikialam sa amin? Ito na ang araw na pupugutan kita ng ulo. Hindi yan sinasabi, Kanor. Ginagawa yan. Wika ni Santiago sabay sugod. Habang tumatakbo, pinapaulanan ng bala ng mga tulisan. Ngunit ni isa sa kanila ay walang tumama. Nang magpang-abot si Kanor at Santiago, habang nagbubuno ang mga ito, isa-isang pinapatakas ni Elias ang mga bihag. Pinagpapapatay ang mga nakabantay dito. Bagyang napatingin si Kanor sa mga kasamahan. Nakitang iilan na lang ang nakatayo. Mga walang hiya talaga kayo. Inubos niyo ang natitira kong kasapi. Wika ni Kanor. Desperadong makalis sa lugar. Kaso nga lang hindi niya magawang makaalpas kay Santiago. Hindi ka nag-iisip, Kanor. Maling baryo ang pinasok mo. Kung sakaling wala man ako dito, hindi pa rin kayo uubra dahil sa binatang ito. Wika ni Santiago, sabay turo kay Elias. Nagsama ka pa ng isang pakialamero. Wika ni Kanor sabay sugod kay Santiago. Sa kasamaang palad, naunahan nito ng Ginoo. Tinamaan ng saksak sa tagiliran ang tulisan, dahilan para bumagsak. Ilang beses na kitang binalaan, pero hindi ka pa rin nakinig. Binigyan pa kita ng pagkakataong tumakas, pero nandito ka na naman. Pasensya na, Kanor, pero mukhang dito kay lilibing sa lupain na ito. Hindi na nakasagot si Kanor. Hinahabol nito ang hininga hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Nagawa na ring talunin ni Elias ang mga kasama. Isa-isang tinignan ng mga ito. Dinala sa pagamutan ang mga sugatan. Marami ang namatay, ngunit laking pasasalamat ng mga ito dahil naagapan ang mas malalang kaguluhan. Ilang sandali pa ang nakalipas ay dumating si Mang Baltasar kasama ang isang babae. Napatingin si Santiago. Nanlaki ang mga mata nang makitang si Alicia ang babaeng iyon. Alicia, ikaw nga ba yan? Saan ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Marami akong inasikaso. Naparito ko para ipaalam sana kay Mang Baltasar ang tungkol sa mga tulisan. Mukhang nahuli ako. Mabuti na lang nandito ka. Hindi ako may gawa niyan kung hindi si Elias. Elias pala ang pangalan ng anak mo. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay dumating si Elias. Binati ang ginang. Aling Isyang, bakit po kayo nandito? Sandali, magkakilala kayo? Oo, siya po yung may-ari ng bilarang pinagtatrabahuan ko. Kung gano'n, Alicia, dito ka pala nanatili sa loob ng 25 taon. Oo, dahil gusto kong masiguro na babalikan mo pa ang anak mo. Ang tagal mong nawala. Unti-unting naliwanagan ang isip ni Elias. Kalaunan, tinanggap nito ang katotohanan na tatay niya si Santiago. Naging masaya ang binata dahil kahit papano nakilala ang ama. Sa kasalukuyan, magkasama pa rin si Elias at Santiago. Ipinagpatuloy ng binata ang naiwang propesyon ni Mang Baltasar at sa pagtutulungan ng tatlo, nagawa nilang mamuhay ng payapa sa sitio Napnod. Noon, hindi na inakala ni Elias na magkikita pa sila ng ama. Ngunit tadhana na ang nagbigay ng pagkakataon na muli silang magsama ng kanyang ama na isang manunugis at antingero.